Alright, welcome back. May susubukan akong i-review at sisilipin natin kung okay bang utangan itong isang OLA na mata-download po ninyo sa Vivo App Store. Okay? Tignan natin, silipin natin kung okay ba talaga siya, kung legit ba talaga, at ma-approve ba tayo rito. Pero bago ang lahat, maglalambing ako sa inyo na subscribe po ang aking channel, Johnny Depp. At kung nakatulong sa inyong video ito at ang honest OLA reviews ko ay malaking tulong po ang pag-like, malaking tulong din po ang pag-share, at para updated po kayo sa mga honest OLA reviews, pakihit lang po yung notification bell. Then, paalaala lang, disclaimer, hindi ko po kayo hihikayat mangutang dito sa mga online loan apps. Ako po ay sumusubok, sumisilip, at nire-review ko lang po para magkaroon ako sa inyo ng shared real experience kung ano ang proseso ng kanilang pagpapautang at ang proseso ng kanilang paniningil. Paalala lang ha, at hindi rin po ako nangungonsinti na wag magbayad ng utang. At yan ay dapat nating tundin kung tayo nagkakaroon man ng problema dito sa mga online app, pwede nyo ireklamo sa mga tamang ahensya ng gobyerno. Then, inray ko dito sa Vivo App Store, si Upera. Unang kita ko nga sa kanya, akala ko si Upeso eh. Akala ko ano siya, nag-change name lang dito sa Vivo App Store. Vivo to hindi to sa Play Store, dito sa App Store, dito sa website. Mga Vivo lang na gumagamit, mga Vivo phones lang po ang may access dito para ma-download nyo siya. Then, ang dami rito OLA. Sinubukan ko si Upera, ito kasi yung maximum available amount ko raw na pwede ko mahiram is 20,000 pesos. Then the APR rate daw niya, yung annum per rate, ibig sabihin, yearly ba to? Hindi ko sure. 7.99% kung yan ay yearly o annum. Then ang terms up to 150 days. Bakit gagat? Medyo naguluhan ako sa buhay ko. Pero subukan natin. Sige, silipin natin kung legit ba talaga o hindi. Then, pagka-access ko, request for permission, ang dami siyang hinihingi. Siyempre, normal na hinihingi nila, contacts, phone, installed applications, third-party accounts, then camera, then etc. etc. Then, pagpasok natin, ito po ay bibigyan muna tayo ng OTP galing sa Upera din. Medyo ano pa rin, hindi ka tulad iba na mag-message ka kay Upera pero magpo-forward sa'yo ibang online lending apps. Okay? Then pasok tayo, basic information. Okay, mga kajani. The basic information, the loan purpose, the education, the marital yan, the normal, know your client, tag doon, gather, pagkuha, di ba? Ay, loan purpose natin is, nilagay ko na lang is others. Then, basic information, pero takpan ko lang yung aking information dyan, no? At kasi nanghihingi siya, pero optional naman po na yung inyong Facebook account. Optional po yan, okay? Pwede nyo ibigay, pwede hindi. And then the work information, syempre yung dating gawe, the unemployed. Okay? Unemployed, para lang masubukan ko talagang ito, nag-approve at nagbibigay talaga ng loan. Contact information, tatlo po ang hinahanap niya at kinukuha. Then, susunod po yung the ID information. The ID type, the ID number, tapos, ewan ko sa kanya, pero dalawang beses siyang nanghingi ng front picture. Nagulo ako, ewan ko, bakit kailangan dalawang front picture ng ID na sinasubmit sa kanya? Okay, pagbigyan natin, binigay ko naman, kasi legal daw yung legal first name. Legal naman yung pangalan ko kakaiba nga yan Then next, the withdrawal info, syempre yung pagbibigay natin kung saan i-disburse yung ating ina-applyan na loan. Kung yun ba ay GCash, e-wallet, bank, or other e-wallet na pwedeng i-forward nila o disburse. Then yung loan amount na ibibigay daw sa akin is 1,000. Then, ang marireceive ko lang daw po is 530. Laki Bakit 670? Bakit ano tawag doon? 370? Tama ba ako? Nalito lang ako. 470. Okay, no? Kasi yung mga charge niya is meron daw siyang credit assessment fee na 126. Platform service fee, 168. Account management fee, 126. Withdrawal service fee, 50. Di sana kinuha nyo na lang lahat. Galing, di ba? 1,530 babayaran mo in just 7 days is 999.9. Meron pa kayong ganun, may butal pa. Tapos sa second schedule payment is July 26, 2026. Ang galing
ang galing na lang mang-deceive, no? Mali lang, kala mo mahaba yung schedule ng pagbabayad mo. Hindi. 1 week, 7 days lang yan, automatic full payment ka na. Ganun po yung galawan nila, wala tayong magagawa, no? So, hintayin daw natin ang ating pending loan history. Ayan. Hintay po siya. Medyo, lalo lang ako, nainip. Ang tagal niya, sa totoo lang, ang tagal niya bago, bali, tinry ko siya ng gabi, kinabukasan na sinilip ko yung apps, di ko na screenshot, reject. Medyo matagal siya magbigay kung ikaw talaga i-approve o hindi. At hindi siya nag-auto-disburse. Actually, parang kumukuha lang din siya ng info. Paalala ko lang, ha? Baka ganun lang ginagawa itong mga to. Kaya kukuha na lang sila ng info sa atin at yun lang yung kailangan nila na informasyon, yung mga IDs, information natin, yung pagkatao natin. Kaya maging maingat kayo. Huwag basta-basta mag-loan. Silipin muna natin kung yan ba legit at kung yan ba talagang maaasahan o magiging isang problema lang in the future ng mga online loan app. So sana nakatulong video ito. Muli maglalambing ako na pakisubscribe. Johnny Depp, malaking tulong po ang pag-like, malaking tulong po pag-share. At para updated sa mga honest all reviews, pakihit ang notification bell. Maraming po salamat sa uulitin.